So guys, inaantok na ako pero ang dami naghahanap ng update ko regarding dito sa aking AI trading journey kasi kamakailan lang ang dami niyang pinagdaanan like ups and downs. For today's video, alamin na natin kung anong status ng aking AI trader, like is this complicated? Kaya naman stay with me until the end of this video. So I just want you to know that this video is only for educational and entertainment purposes only and not a financial advice. And ginagawa ko tong video na to compile and to share my experience sa inyo using this AI trader, which is AI Finex Guardian Strategy. So right now, nandito ako ngayon sa aking MetaTrader 5 and 2 weeks akong hindi nakapag-update sa inyo guys, kaya marami akong maikikwento sa inyo. So looking back on the things I've done. Doon sa previous video ko, 2 weeks ago, nandito na tong negative 64. And then, I think nandito ako sa bandang 0.07. So, dyan ako huling nag-update. And then, sa mga sumunod na araw, ayan. O, may nakikita na naman akong isang pula dyan. O, after makarecover ng bagya, nagkaroon na naman ng loss. So, at first, I was disappointed na para bang, ano ba yun? Pero, sabi nga ni AI Finex, diba, sa kanilang manual doon sa Guardian Strategy, is hindi tayo magbabase doon sa maikling period of performance nila. So, after that day na nagkaroon ng negative, I think yung balance ko na lang dyan was around siguro nasa 570, 60, mga ganun na lang yan siya. And then, nung sumunod na araw na yan, nagkaroon naman siya ng magandang trades. Ayan. Malalaki naman yung mga profit niya after that loss. Ayan, 9.84, 14.77. So, ito lang yung maliit, yung 2.97. And then, the rest is good naman yan siya. And may mga days din pala na hindi siya nagtitrade. So, gaya nga ng sabi rin nila sa manual na hindi dapat pagbasihan yung maiksing panahon sa performance ng strategy. Kaya ngayon, ang ginawa ko is I check their Telegram channel at tiningnan ko yung overall performance nila nung May at ng June. May kasi ako nagsimula dito sa Guardian Strategy. I think around mid-May, mga ganon. And also June. So tingnan natin yung naging resulta nung June. Makikita natin dito, I'm using Guardian Strategy. Meron pa silang ibang strategy like Guardian Plus and Guardian Pro. Hindi ko na yan titingnan kasi hindi naman ako users ng mga strategy na yan. So, for MT5 Prime 0600 USD, ito kasi yung sa akin, makikita natin dito that this strategy have gained 4.43% and that is around 26.61 US dollar. So, average lang to yan siya, guys, ha? Average lang yan. So, may kita nga natin na totoo nga yan. Kasi meron akong profit dito na 29.75. Mas mataas pa doon sa average, right? Yun nga lang, si Exness is meron siyang commission na binabawas. Yung result na to, hindi pa covered yung commission. And actually, that's okay with me kasi talaga namang nasa ano na yan nasa policy na ni Exness sa mga users nila. So therefore, yung balance ko right now is 608.52. So above break even na yan siya. Yung loss ko before, nabawi na. Kumbaga oras lang talaga yung nagastos. So ayan, ito yung trader results ko nung June. And looking back naman on May, looking back on the things I've done. LSS yarn. Ayan, so tingnan naman natin yung May. Kasi nagsimula ako dito mid-May na Tingnan natin yung performance. Ang ganda ng performance na nung May. Bonggang-bongga. Like 23.68% yung nagain nila nung May. 142.13 US dollars. Para sa mga merong 600 USD accounts. So, yun. Kaya, hindi talaga natin masasabi, no, na in just a short period of time, maganda, tingnan natin yung overall performance nila nung mga months na active ka. So, may kita nga natin na hindi naman talo. Kumbaga, yung naramdaman ko doon sa 68.71 na loss at dito sa 64.06 na loss is FOMO lang. Oo, kasi nga, di ba, nang hinayang ako doon sa gain na nakuha na niya, bakit natalo pa? Actually, that is part of, you know, trading psychology na kailangan you have to look at the bigger picture. It's a lesson learned for me as well na hindi ko dapat i-judge yung strategy based sa short period of time. Ito na nga, nararanasan ko na siya. Madali lang siyang sabihin pero pag naranasan mo na, para bang mag-give up ka na. So right now, I'm really hoping na makabawi pa sila ng makabawi and I will still stick to my role na
kailangan kong paabutin ng 700 or let's say 800 na natin bago ako mag-withdraw ng earnings ko para lang mas magkaroon siya ng malaking window or allowance every time na nagkakaroon ng loss para hindi tumigil yung performance ni AI. Hindi naman talaga talo yun eh. Kung yung magiging loss lang is part lang ng profit. Kasi yung ininvest ko lang naman talaga dito is $600. Pag nag-below 600 na, yun. Based on the performance naman ni AI, nakabawi-bawi naman siya. KJ lang talaga tong commission. Pero okay lang. Part naman yan eh. Ang importante, nabalik yung aking $600. 608.52. Okay, so naupunta naman tayo dito sa aking AI Finex dashboard. Just to look at the performance of the AI trader itself. Scrolling down, may kita natin dito. Punta tayo sa operations, guys. And yeah, let's try to look at the past from June 14 up to now. So ayan guys, may kita natin yung earnings ko, 11, $3, $9. Tapos ito yung loss. What's good here is binabalik niya yung 30% ng loss through next points. 'Di ba? Kaya ako ngayon, hindi ako nagre-reload ng next points eh. Kasi naibabalik naman dito. Actually, ang abonado pa nga si AI Finex, 'di ba? Kasi natalo na nga, sila pa mag-aabono for the next point. So, actually, that's fair enough, no? Para sa part ng client and ng AI trader. Yan lang naman yung nababawas talaga sa next point. So, by the way, guys, next points, ito yung nagfe-fuel kay AI para gumana siya. Syempre, wala nang libre sa mundo ngayon, ano. Dito lang din naman sila kumikita sa next points, 'di ba? So, there's nothing wrong dito sa next points na to. So, guys, ako nagde-deposit ako ng pambili ko ng next points through G Crypto. Ayan, ERC20. USDT ERC20, diretso na yan siya dyan. So, by the way, guys, just to make everything clear, hindi ko kay AI Finex nilagay yung $600 capital ko kasi hindi naman siya broker. AI trader lang siya. Dito ko nilagay sa broker which is si Exness. So, Exness is one of the most trusted brokers sa industry. And I'm really glad na si AI Finex is integrated broker nila, si Exness. So, may kita natin dito yung aking balance na 608.52. Wala na dyan yung commission nila. So, yun. And actually, stable naman yung kalagayan ng AI trader ko ngayon. Medyo nagdadrama-drama lang talaga ako nung mga unang araw na nakita ko yung loss. Pero, you know, there's nothing wrong. Wala pa naman akong talo eh. Meron pa nga akong $8, diba? So, okay na yun. I'm stable enough na yung aking feelings simula nung nakita ko yung mga monthly performance nila. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung way ni AI trader, no, sa pagte-trade using Guardian strategy. As far as I can observe, mataas talaga yung standard nila bago sila mag-place ng order. Hindi rin sila gumagamit ng martingale. Obvious naman, di ba? Hindi sila nagma-martingale kasi stable lang yung lot size ng volume. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, tinanong ko si ChatGPT about lot multiplication or martingale. So, itong strategy na to is pinapalaki yung lot size every time na nagkakaroon ng talo. So, hindi ito ginagawa ng AI trader natin. Kasi yung martingale strategy is para siyang betting. Taya lang siya ng taya para mabawi yung mga loss. Actually, yung strategy na to is ginagamit ko lang sa binary trading. And that is very risky, guys, ha. Good thing is hindi naman yan ginagawa ng AI trader natin dito sa Guardian strategy. And observing din pala, guys, yung performance ni Guardian strategy this June, may kita natin sa capital differences. Pag mas malaki yung balance, mas maliit yung risk, mas maliit din yung reward. And I'm actually glad that I'm already on my second month sa paggamit ng Guardian strategy kasi ako mismo na-experience ko yung transparency and stability nitong strategy na to. And this is a good thing to document, 'di ba? So I would say this is content worthy. Very accurate din naman yung kanilang integrated risk management na 15%. I'm still looking forward for my reviews for the next few months. I hope mas maging maganda yung performance ni AI sa Guardian strategy sa mga susunod na araw. And patuloy ko rin kayong i-update, no, about sa daily performance ng aking AI trader. So, maya't maya nagpo-post ako ng performance ni AI, including na rin yung aking pinaka-commentary during that time. So, sa mga curious din pala at nagtatanong kung paano ko sinet up yung aking AI trader, punta lang kayo dito sa description box and i-click nyo lang itong AI trader setup video ko. So, dyan, kinuwento ko kung paano ko sinet up yung aking AI trader using Guardian strategy ni AI Finex. And if you have any questions and reactions, i-comment mo lang yan sa baba. And kung may suggestion ka rin, sige, i-consider natin yan.
Na naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!